Ito yung mga players na leon kapag regular season, kaso nga lang nagiging kuting pagdating ng playoffs base ito sa ranker.com at sa iba pang mga website. Unahin natin si Joel Embiid. Sa nakaraan 2 season, may average si Embiid na 31 points, 11 rebounds, 4 assists per game. Siya yung isa sa best big man ng NBA. Pero sa nakaraan 2 postseason, nag-average lang si Embiid ng 23 points, 10 rebounds at 2 assists per game. Ang pinaka-common kasing nagiging issue kay Joel Embiid kapag playoffs ay nagkakaroon siya ng injury. Sa 2018, first 2 games versus Miami, hindi siya naglaro. Noong 2021, meron siyang injury nun sa tuhod. Pinilit pa rin niya. Ng 2023 naman, nawala siya ng game sa pagitan ng Celtics, yung isa pa sa Brooklyn. So madami kasi magtatay dito sa NBA. Ito talaga yung walang tatalo siguro. Sa 6 na playoff appearance ni Embiid so far, si Tatum meron ding 6 na playoffs. Sa 6 na yon, 3 beses tinalo ni Tatum si Joel Embiid. Pero hindi lang yun. Sa 3 beses na tinalo ni Tatum si Joel Embiid, isa doon sweep. Ito yung umiyak din si Embiid na ayaw niya magkaroon ng ganong record. Sa tuwing maghaharap ang Boston at Philadelphia, lalo na si Tatum at si Embiid, pumapasok ang Boston sa at least conference finals. Kaya sa 4 na conference finals appearance nitong si Jason Tatum, 3 doon nanggaling kay Joel Embiid. Yung 2022 kasi hindi nagkaharap noon ng Philadelphia at Boston. Ngayong 2024 naman, ang Sixers ay possible ding makatapat ang Boston sa first round kung magiging top 8 sila. Pero kung nasa top 6 or 7 itong Philadelphia, may iwasan nila ang Boston hanggang conference finals. So ganun pa rin ang senaryo ni Joel Embiid katulad ng mga nakaraan. Galing siya sa injury at dumaan pa ng operasyon. Gaano ka-healthy si Joel Embiid para maglaro sa postseason kung papasok sila dun? Si Paul George naman dati tinatawag na playoff P dahil aasahan mo talaga siya sa postseason nung early part ng karir niya sa Indiana Pacers. Siya yung nakipag-battle sa Big 3 ng Miami 2013 at 2014 Conference Finals. So hindi pa masyadong pinapansin noon yung shooting percentage. After ma-injured ni PG, nagpalit siya ng jersey number mula 24 to 13. Hindi niya na maulit yung ginagawa niya dati. Mula 2016 hanggang 2019, 4 na playoff run ni PG, hindi siya nakalagpas ng first round. Ng 2018, lumipat siya noon ng OKC. Nakapasok sila sa playoffs, ang nakatapat nila yung dapat rebuilding team na Utah Jazz. Kaso tinalo sila sa first round kahit pa meron silang Big 3 noon. Ng 2019 naman, tinalo sila ni Damian Lillard. Nang lumipat naman siya ng Clippers noong 2020 playoffs, ang una ulit since 2014 ang nakalagpas siya sa first round. Si PG noon sa postseason meron 20 points, 6 rebounds, almost 4 assists at 1.5 steals per game. Halos same din naman hindi malayo sa season average niya na 21 points, 5 rebounds, 4 assists at 1.1 steals per game. Hindi nagkakalayo yun. Ang bumagsak talaga yung shooting percentage ni PG. 44% sa field at 41% sa 3-point area, naging 39% na lang sa field at 33% sa beyond the arc nung postseason. Parang yung butas ng ring nagkaroon ng quarantine. I-score pa rin naman si PG na mataas pero hindi ganong kaganda ang shooting percentage niya. Nagsimula yung kamalasan ni PG sa playoffs na yon since nagpalit siya ng jersey number. Yung halos kaparehas naman ni Paul George, si Donovan Mitchell. Ng 2018 hanggang 2019, si Donovan wala nag-e-expect sa kanya sa Utah dahil nga yung team nila halos rebuilding pa rin pero nakakapasok sa postseason. Until dumating yung 2020 sa bubble dahil nabalikan sila ng Denver Nuggets kahit lamang na sila ng 3-1. Meron na rin kasing issue noon si Tito Rudy at si Donovan. Nag-i-increase ang scoring ni Donovan sa playoffs pero katulad ni PG, yung percentage niya bumabagsak. Lalo na nung nagkaharap ang Clippers at itong Utah Jazz sa playoffs noong 2020. Halos pinapatiran na lang si Donovan Mitchell hanggang maubusan ng bola o bala pala. Sa nakaraan 2 season na naging tatay ni Donovan si Jalen Brunson, tinalo siya sa Utah, tinalo din siya sa Cleveland. Mula 26 points, 4 rebounds, 4 assists, 45% sa field at 37% sa 3-point area sa nakaraan 2 season. Kapag playoffs, 24 points, 5 rebounds, 6 assists, pero nasa 41% sa field at 24% sa beyond the arc.
Sa playoffs, kalimitan tinitingnan doon kung sinong player ang mababa ang percentage mula sa field dahil yun ang kalimitan nagiging issue din kung bakit natatalo yung isang team.